Isang matandang nagbebenta ng sanggol sa kuta ng aswang. Ano ang madilim na lihim na tinatago niya? Paano namin hinarap ang halimaw na ito, hindi lang sa mundo ng tao, kundi pati sa mundo ng mga anino? Samahan kami sa isang kwento ng takot, betrayal, at kapangyarihan ng mga ninuno. Handa ka na bang malaman ang katotohanan sa likod ng kuta ng aswang? Huwag palampasin dahil sa bawat hakbang may sumpa at lihim na naghihintay. Madilim ang paligid. Tanging liwanag ng buwan ang gabay namin habang tinatahak ang masukal na kagubatan sa gilid ng baryo. Tahimik ang gabi. Pero may bigat sa hangin. Parang may nagmamasid. Ang mga sanga ng punong kahoy ay tila kamay na pilit umaabot sa amin. Humahalik sa balat ang lamig ng hangin. Napakalakas ng kabog ng dibdib ko. Bawat yapak ay may kasamang lagitik ng tuyong dahon sa ilalim ng paa. May nadinig kaming iyak. Mahina. Galing sa kanang bahagi ng kakahuyan. Napatingin kami sa isa't isa. Walang nagsalita. Sumenya si Kuya Romy. Tahimik kaming sumunod. Habang papalapit, lumalakas ang iyak. Hindi ito normal. Iyakan ito ng sanggol. Pero sino ang mag-iiwan ng sanggol sa gitna ng kagubatan? Sumilip kami sa likod ng punong nara. At doon namin siya nakita. Isang matandang babae. Nakaupo sa tabi ng malaking bato. Sa harap niya, isang sanggol na nakabalot sa puting tela. May mga kandila sa paligid. Nasa gitna sila ng isang pabilog na guhit na may mga simbolo sa lupa. Pulang-pula ang mga mata ng matanda. Parang hindi tao. Bigla siyang nagsalita. Walang ibang kasama kundi ang sarili. Parang may kausap na hindi nakikita. May iniaabot siyang maliit na banga. Gumapang ang kilabot sa katawan ko. Ang banga ay puno ng dugo. At isinusubo niya ito sa bata. Nanginginig ang mga kamay ko. Hawak ko ang flashlight na parang mabigat na bakal. Tumakbo si Mang Celso. Sinugod niya ang matanda. Nagtilian ang mga ibon sa itaas habang lumipad palayo. Biglang nagdilim ang paligid. Parang pinatay ang buwan. Napuno ng usok ang paligid. Umalingasaw ang amoy ng sunog na buhok. At nabalot ng sigaw ang kagubatan. Hindi galing sa sanggol. Hindi rin galing kay Mang Celso. Isang boses na malalim. Malamig. Parang galing sa ilalim ng lupa. Umikot ang mundo ko. Nahulog ako sa lupa. Nakita ko kung paano naglaho ang matanda sa usok. Iniwan ang sanggol na umiiyak pa rin. Pero ang mas nakakatakot, nakita kong dumikit sa katawan ni Mang Celso ang isa sa mga simbolo sa lupa. Para itong paso na biglang umilaw. Sumigaw siya. Hinimatay si Marie sa takot. Lumapit ako sa sanggol. Kinuha ko siya. Basang-basa ng pawis ang noo ko kahit malamig ang hangin. Hinila ko ang damit ko para ipunas sa noo ng sanggol. Mainit siya. Sobrang init. Parang may lagnat. Pero hindi siya umiiyak na parang may sakit. Iba ang iyak niya. Parang galit. Nang tiningnan ko ang kanyang mga mata. Itim. Walang puti. Nagbago ang ihip ng hangin. Pabulong. May naririnig akong mga salitang hindi ko maintindihan. Tiningnan ko si Kuya Romy. Wala siya. Hindi ko alam kung kailan siya nawala. Ang paligid ay hindi nakagubatan. Nasa loob na kami ng isang kuweba. Ang mga pader ay may mga ukit ng sinaunang baybayin. May mga bangkay sa gilid. Matatanda. Bata. Lalaki. Babae. Nakatitig silang lahat sa akin. Nakatayo ako sa gitna ng bilog. Sa kamay ko, ang sanggol. Pero ang katawan ko, hindi ko na kontrolado. Parang may ibang pumalit. May boses na bumubulong sa utak ko. Sinasabi niya na. Ayusin mo ang seremonya. Akin na ang bata. Napapikit ako. Pero hindi ko kayang igalaw ang katawan ko. Parang may mga tali na hindi ko nakikita. Pilit akong pinapapirma sa isang kasunduan. Sa lupa, sa dugo, sa kaluluwa. Nagsimulang umikot ang mga simbolo sa paligid. Parang nabubuhay ang mga guhit. Lumalalim ang kulay. Mula pula, naging itim. At nagsimulang bumuka ang lupa sa gitna ng bilog. Dumungaw mula sa butas ang isang nilalang.
Mahaba ang lieg. Mapurol ang mga ngipin. Mata niya ay parang butas na walang dulo. Naglakad siya paakyat. Hindi siya tumitingin sa akin, pero ramdam ko ang kanyang galit. Ang sanggol sa bisig ko ay biglang tumawa. Pero hindi tawang normal. Mataas. Matalim. Parang tawang galit na matanda. Bigla siyang bumigat. Hindi na sanggol ang hawak ko. Isang nilalang na may balat ng sanggol, pero ang mukha ay tulad ng matandang nakita namin kanina. Ang parehong matanda. Bumalik ang usok. At narinig ko ulit ang sigaw ni Mang Celso. Tumingin ako sa paligid. Nawala ang kuweba. Nasa harap na ako ng bahay namin. Basa ang mga paa ko sa putik. Sa kamay ko wala na ang sanggol. Pero may bakas ng dugo sa palad ko. Sa likod ko, narinig ko ang kaluskos ng paa. Dahan-dahan akong lumingon. At doon siya nakatayo. Ang matanda. Nakasuot ng itim. May hawak siyang bilaw. Sa loob, 3 sanggol. Lahat tulog. O baka patay. Umiti siya sa akin. Salamat, sabi niya. Tapos na ang kasunduan. Bigla akong nahilo. At bago ako mawalan ng malay, narinig ko ang boses ng nanay ko. Anak, kanina ka pa nawawalad. Nasaan ang kapatid mo? Napatingin ako sa kamay kong duguan. At doon ko naalala. Wala na si Baby Joaquin. Nanigas ako. Parang huminto ang oras. Naramdaman ko ang pagdaloy ng malamig na pawis sa batok ko. Napatingin ako sa nanay ko. Pero ang mukha niya ay unti-unting nagiging malabo. Parang usok. Parang hindi na siya. Bumigat ang dibdib ko. Tumibok ito ng sobrang lakas, parang sasabog. Sumilip ako sa loob ng bahay. Tahimik. Walang ilaw. Walang tao. Walang tunog. Tahimik na parang patay ang oras. Lumapit ako sa kwarto ni Baby Joaquin. Bukas ang pinto. Unti-unti akong pumasok. May amoy. Amoy kandila. Amoy sinunog na papel. May mga abo sa sahig. At sa gitna ng kama. Isang bilog na guhit. Pareho na nakita namin sa kagubatan. May mga simbolo. At sa gitna ng bilog, isang laruan. Ang paboritong rattle ni Joaquin. May dugo sa hawakan. Hindi ko na napigilan. Sumigaw ako. Isang sigaw na halos mapunit ang lalamunan ko. Bumalik sa isip ko ang lahat. Ang iyak sa gubat. Ang matandang naglaho sa uso. Ang nilalang mula sa ilalim ng lupa. At ang kasunduang pinilit sa akin. Napaatras ako. Pero nasa likod ko na siya. Ang matanda. Ngumiti siya. Pero sa ngiti niya may dugo sa ngipin. Ano nang ginawa mo? Sigaw ko. Saan mo dinala ang kapatid ko? Lumapit siya sa akin. At may iniabot. Isang maliit na banga. Pareho ng nakita namin noon. Nanginginig ang kamay ko nang tanggapin ko ito. Mainit. Mabigat. At nang buksan ko. Naroon ang larawan ni Baby Joaquin. Lumalabas sa gilid ang dugo. Naglalaway ang bibig ng matanda. Tumingala siya sa langit. Buhay na siya sa kabilang anyo, bulong niya. Anak na siya ng kadiliman. Pilit kong pinanatili ang sarili ko sa katinuan. Humakbang ako palayo. Pero bawat hakbang ay parang papunta sa dilim. Parang walang katapusan ang daan. At sa bawat pintig ng puso ko, naririnig ko ang tawa ng sanggol. Pero hindi ito tawa ng masaya. Ito ay tawa ng nilalang na hindi na tao. At sa dulo ng dilim, may mga mata. Maraming mata. Nagmamasid. Nag-aabang. At alam ko, hindi pa tapos ang kasunduan. Napaluhod ako. Napakapit sa dibdib kong parang mabibiyak sa sakit at takot. Hawak ko pa rin ang banga. Ang init nito ay parang naglalagablab sa balat ko. Ayaw ko nang maniwala. Ayaw ko nang tanggapin. Pero nawala si Joaquin. At may kapalit ang lahat. Naririnig ko pa rin ang mga mata. Hindi sila nagsasalita. Pero nagsisigaw ang katahimikan. May boses sa loob ng utak ko. Isa pa. Isa pa.
Hindi sapat ang isa. Napatingin ako sa mga kamay ko. May mga guhit na unti-unting lumilitaw. Parehong simbolo sa bilog. Nasusunog ang laman ko. Nanlilisik ang mata ko sa hapdi. Biglang may liwanag. Sa likod ko, naramdaman ko ang apoy. Paglingon ko, naglalagablab na ang bahay namin. Umiiyak si nanay. Nasa loob pa siya. Pilit kong tumayo. Tumakbo ako pabalik. Sumisigaw ako. Nanay. Pero sa pintuan. May anino. Mataas. Payat. May pakpak na parang sa paniki. At sa bisig nito. Ang katawan ni Baby Joaquin. Nakatingin siya sa akin. Ngumingiti. Pero ang ngiti niya ay puno ng itim na laway. Naglakad siya papasok sa apoy. At tuluyang naglaho. Pumasok ako. Wala na sila. Isang segundo lang. Pero parang habang buhay ang sakit. Lumuhod ako sa nasusunog na sahig. Hinayaan kong kainin ng apoy ang paligid. Tanging iniisip ko lang. Paano ko ibabalik si Joaquin? At paano ko owasakin ang nilalang na iyon? Sa ilalim ng sahig. May tunog. Parang pagaspas ng pakpak. Parang gumagapang na maraming kamay. At mula sa lupa. May bumubulong na muli. Hindi ka na makakatakas. Bahagi ka na ngayon. Napakagat ako sa labi. Ramdam ko ang dugo. Ramdam ko ang pagputok ng balat. Pero hindi iyon ang masakit. Ang masakit ay ang katotohanang hindi ko na maibabalik si Joaquin. Ang bulong sa ilalim ng lupa ay lumalakas. Parang may mga kuko na kumakalmot sa loob ng bungo ko. Bahagi ka na, Ti. Bahagi ka na, Ti. Sumisigaw ako. Wala nang pakialam kung marinig man ako ng buong mundo. Pero walang sagot. Walang sasagip. Walang makakarinig. Sa apoy, sa usok, sa lupa, sa dugo, ako na lang ang natira. At ang kasunduan. Bigla akong bumulusok pababa. Parang hinigop ako ng lupa mismo. Nang dumilat ako, nasa ilalim na ako ng mundo. Isang kuweba. Punong-puno ng mga nilalang. Iba-iba ang anyo. May kalahating baboy, kalahating tao. May matandang babae na walang mukha, pero mailabing nakangiti. May mga batang naglalakad ng patalikod, paulit-ulit. Sa gitna nila, ang trono. At sa trono, nakaupo ang matanda. Hindi na siya mahina. Hindi na siya kuba. Nagliliwanag ang balat niya sa itim na apoy. Ang buhok niyang puti ay umuuga sa ihip ng hangin na hindi ko nararamdaman. Sa tabi niya, si Joaquin. Pero hindi na siya sanggol. Tumangkad siya ng biglaan. Mga 3 taong gulang. Ang balat niya ay kulay abo. Ang mga mata, itim na itim. Umiti siya sa akin. Tumingin sa matanda. At sabay silang nagsalita. Ikaw ang nagbigay. Ikaw ang pumirma. Ikaw ang susunod. Sinubukan kong umatras. Pero nasa likod ko na sila. Ang mga nilalang. Bawat isa may bahagi ng taong nakilala ko. Mukha ng kapitbahay. Boses ng pinsan. Lakad ng tatay ko. Lahat sila. Naakit na rin. Nabiktima. Ako ang huling naiiwan sa kasunduan. At alam kong sa oras na bumigay ako. Wala nang balikan. Napalunok ako ng matindi. Ang lalamunan ko tuyong-tuyo na. Parang puno ng buhangin. Ang dibdib ko ay parang pinipigan ng malamig na kamay. Si Joaquin ay lumapit. Ang kanyang mga mata ay tila salamin ng impyerno. Walang emosyon. Walang alaala ng pag-ibig. Wala ni isa mang bakas ng pagkatao. Tanging kagutuman. Halika, kuya, bulong niya. Mataas ang boses, parang musika ng basag na kahoy. Dahan-dahan niyang iniabot ang kamay niya sa akin. Ang mga daliri niya ay mahahaba, sobrang maninipis. May mga kuko na parang bakal. Hindi ko na alam kung ano ang totoo. Kung ako pa ba ay tao. Kung may daan pa palabas. Hindi pa huli ang lahat, bulong ng boses mula sa sulok ng kuweba. Agad akong lumingon. Isang matandang lalaki. Hubot-hubad. Ang balat niya ay may mga sugat na tila kinain ng apoy.
Sa liig niya, may nakapulupot na kadena ng buto. May paraan pa, sabi niya. Pero may kabayaran. Napaatras ako. Hindi ko alam kung sino ang pagkakatiwalaan ko. Ang matanda sa trono ay nakangiti pa rin. Lahat ng lumalaban ay nauwi rin sa amin, anya. Ang tanong lang gaano katagal kang tatagal? Sa paligid ko, unti-unting nagsisindi ang mga ilaw. Hindi apoy. Kundi mga mata. Maraming mata. Lahat ay nakatingin sa akin. Hinawakan ako ni Joaquin sa kamay. Mainit ang balat niya. Parang bakal na bagong hulma. Tumitig siya sa mga mata ko. At sa kanyang bulong. Nandito ka kasi pinili mong maniwala. Pinili mong hanapin kami. Doon ko na-realize. Ang pagkakamali ay nagsimula hindi sa kagubatan. Hindi sa matanda. Hindi sa banga. Kundi sa unang gabi na narinig ko ang iyak ng sanggol. At hindi ako tumigil. Hindi ako lumingon pabalik. Hindi ako umatras. Ang kagustuhan kong magligtas. Ang siyang naging dahilan ng pagkakabihag. At ngayon, ako na ang sunod nilang isusubo sa kadiliman. Napaluhod ako sa harap ni Joaquin. Hindi dahil sa takot. Hindi dahil sa sakit. Kundi dahil sa kawalan ng pag-asa. Bumigat ang hangin. Parang lahat ng oxygen ay nilamon ng kuweba. Nagsimulang umikot ang lupa sa ilalim ko. Ang mga nilalang ay nagsimulang umawit. Isang ritual. Lumalagapak ang mga paa nila sa lupa. May tunog ng buto. May kalansing ng kadena. At may amoy ng dugo. Sa gitna ng pag-aawit, bumukas ang trono. Nahati ito sa dalawa gaya ng bibig ng halimaw. Mula sa kailaliman may umaakyat. Isang nilalang na puro anino. Wala siyang mata. Pero alam mong nakikita kanya. Wala siyang bibig. Pero ramdam mong sinisigawan kanya sa loob ng utak mo. Dalhin siya. Ngayon na. Si Joaquin ay hindi na bata. Sa isang iglap, lumaki siya sa harap ko. Tumangkad siya. Tumigas ang balat niya, naging parang uling. Ang buhok niya ay naging abo, umaalon sa ere. At sa boses na matagal ng patay. Ikaw ang huling piyesa, kuya. Hinila niya ako. Wala akong lakas na lumaban. Ang katawan ko ay parang tinutulak ng hangin. Sa gitna ng seremonya, inilagay nila ako sa bilog. Parehong bilog. Parehong simbolo. Ngayon ako na ang nasa gitna. Ang mga nilalang ay umikot. Mabilis. Paikot. Mas mabilis. Parang umiikot na mundo. Lumulubog ang sahig. Sumisikip ang pandinig ko. Ang puso ko ay tumitibok na parang tambo ng digmaan. At sa huling sandali, habang ang mga kamay ng anino ay papalapit sa dibdib ko. Isang sigaw ang pumunit sa paligid. Isang matinis, matapang, pamilyar na tinig. Anak! Si nanay! Nakapasok siya. May hawak siyang anting-anting. May itak sa kaliwang kamay. At sa mga mata niya, galit na hindi ko pa kailanman nakita. Tumigil ang mga nilalang. Tumigil si Joaquin. Tumigil ang mundo. Dahil may isang bagay na mas malakas kaysa kadiliman. Ang pagmamahal ng isang inang handang mamatay. O pumatay. Para mailigtas ang kanyang anak. Nagliwanag ang anting-anting sa kamay ni nanay. Sumiklab ito na parang kidlat sa gitna ng dilim. Ang mga nilalang ay nagsigawan. Umatras sila. Parang nasusunog ang balat nila sa liwanag. Si Joaquin, hindi ang nilalang na may anyo niya, na paatras din. Hindi mo siya pwedeng kunin, sigaw ni nanay. Hawak ko ang pangalan niya. Nagtaka ako. Ano ang ibig niyang sabihin? Bawat kasunduan, bulong niya habang lumalapit, ay may pangalan. At kung hawak mo ang pangalan, hawak mo ang kapangyarihan. Itinaas ni nanay ang itak. Sa sandaling iyon, bumuka ang lupa sa paligid. Ang mga simbolo sa sahig ay nagliyab. Isang pulang apoy na mula sa ilalim ng daigdig. Ang trono ay sumabog sa alikabok. Ang aninong nilalang ay nagsimulang maghiwa-hiwalay. Nagiging abo. Nagiging wala. Ang bilog sa sahig ay naputol. At ako ay bumagsak sa lupa. Malaya. Niyakap ako ni nanay.
Anak, hikbi niya, patawarin mo ako, matagal ko nang alam ang sumpa. Huwag ka nang magsalita, Nay, sabi ko. Pero hindi pa tapos. Tumayo si Joaquin. Ang anyo niya ay bumabalik sa pagiging sanggol. Ngunit hindi pa siya buo. Hindi pa siya ligtas. Tumitig siya kay nanay. At sa huling sandali, sa boses na mahina, parang hangin. Naini. Nagkatinginan sila. At alam kong may koneksyon silang hindi ko pa rin lubos na nauunawaan. Kinuha ni nanay ang banga. Binuhos ang laman nito sa sahig ng kuweba. Dugo. Buto. At isang hibla ng buhok. Sabay sabing, ibinabalik ko ang binawi. Sa ngalan ng liwanag. Bumukas ang kisame ng kuweba. Liwanag mula sa langit ang tumagos pababa. At sa liwanag na iyon, niyakap ko si Joaquin. Mainit ang katawan niya. Tunay. Buhay. At sa unang pagkakataon mula sa simula ng bangungot na ito, narinig ko ang normal niyang iyak. Iyong iyak na sabay na masakit at nakapagpapagaan ng loob. At alam kong bumalik na siya. Pero sa likod namin, isang boses ang muling bumulong. Mahinang mahina. Hawak ka pa rin namin. At napalunok si nanay. Hindi siya sumagot. Pero nakita ko ang pangamba sa mga mata niya. Alam niya ang totoo. Ang liwanag sa ibabaw ay unti-unting nagsasara. Naging anino ulit ang paligid. Niyakap ko si Joaquin ng mahigpit. Anak, kailangan nating umalis, bulong niya. Hinila niya ako paakyat, palabas ng kuweba. Paakyat sa lupa. Sa bawat hakbang, ang paligid ay nanginginig. Parang ayaw kaming palayain. Parang hinihigop kami pabalik. Pero tuloy lang si nanay. Sa bawat dasal na binibigkas niya, lumiliwanag ang daan. Hanggang sa wakas, nasa ibabaw na kami. Sa gubat. Madilim pa rin pero hindi na kasing bigat. Si Joaquin ay tahimik na sa aking bisig. Gising pero hindi umiiyak. Tinitingnan lang ang langit. Parang may naaalala. Parang may dalang lihim. Hindi na tayo babalik doon, sabi ni nanay. Pero hindi siya kumbinsido. Ramdam ko ang kaba sa kanyang tinig. Dahan-dahan kaming bumalik sa kalsada. Hanggang sa makarating kami sa bahay. Nasunog ito, pero may ilang bahagi pa rin ang nakatayo. Pumasok kami. Sa sala may naiwan pang larawan. Ako, si nanay at si Joaquin. Ngunit may napansin akong kakaiba. Sa likod ng larawan, may anino. Hindi namin iyon kilala. At habang pinagmamasdan ko ito, narinig ko ang isang pamilyar na tunog. Kaluskos. Mula sa kisam. Tahimik si nanay. Tumayo siya. Lumapit sa altar. Kinuha ang isa pang anting-anting. At sa boses na mababa, puno ng pagod. Hindi pa tapos. Bantayan mo ang iyong kapatid. Dahil minsan ang halimaw ay hindi nawawala. Natutulog lang. Hanggang sa muli siyang tawagin. Tumindig ang balahibo ko. Niyakap ko si Joaquin ng mas mahigpit. Ramdam ko ang mainit niyang hininga sa lig ko. Pero sa loob ng init na iyon, may malamig. Parang hininga ng ibang nilalang. Parang may isa pang sanggol sa loob ng katawan niya. Tahimik siyang nakatitig sa akin. Hindi kumukurap. Hindi gumagalaw. Isang uri ng titig na hindi ko pa naramdaman mula sa isang bata. Tumingin ako kay nanay. Nay, siya pa ba to? Hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya kay Joaquin. Parang binabasa ang kaluluwa niya. Hanggang sa tumulo ang isang luha mula sa mata niya. Hindi ko alam, mahina niyang sabi. Pero ikaw na ang tagapangalaga niya ngayon. Kung siya man ay anak o anino. Dugo pa rin natin siya. Biglang bumukas ang pinto. Walang hangin. Walang tao. Basta na lang bumukas. Napatayo ako. Itinaas ni nanay ang itak. Lumapit ako sa pintuan. Sa labas, wala namang tao. Pero sa lupa, may marka. Parehong simbolo. Parehong guhit. Isang bilog. At sa gitna ng bilog, isang bagong banga. Walang laman. Walang takip. Pero may papel sa loob.
Nanginginig ang kamay ko habang dinampot ko ito. Binasa ko ang sulat. 3 salita lang. Hindi pa bayad. Natahimik ang buong paligid. Pati ang huni ng insekto ay nawala. At mula sa likod ko, narinig ko ang munting tawa ni Joaquin. Mahina. Matinis. At hindi na boses ng isang bata, kundi boses ng isang bagay na matagal nang naghihintay. Sumalubong sa akin ang malamig na hangin. Parang may humaplos sa batok ko. Bumagal ang tibok ng puso ko. Lumiko ako. Si Joaquin nakangiti. Ngunit ang ngiti niya ay di pangkaraniwan. Parang ngiting may tinatagong dilim. Pinisil niya ang kamay ko. Hindi ako makahinga. Tumayo siya. Hinawakan ang banga. Inilagay niya sa sahig. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip. Isang usok ang lumabas. Hindi puti. Hindi itim. Ngunit kulay abo na parang abo ng apoy na buhay. Sa usok may mga mata. Mga matang nagmamasid. Mga matang puno ng galit. At may isang tinig. Mahina. Pero malinaw. Narito kami. Naghihintay. Hanggang sa iyong hininga ay huminto. Nakangiti si Joaquin. Ngunit ang mga mata niya ay nagbago. Hindi na bata. Hindi na inosente. Kuya, sabi niya. Handa na ako. At sa sandaling iyon, narinig ko ang mga yapak. Mula sa dilim. Mula sa likod ng bahay. At alam ko. Hindi pa tapos ang kwento. Hindi pa tapos ang kasunduan. At hindi pa tapos ang aking laban. Sa bawat hakbang ng mga yapak, lumalapit ang dilim. Nagpapalakas ang hangin. Dala ang amoy ng lupa at apoy. Hindi ko na makitil ang takot. Nakahawak pa rin ako kay Joaquin. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Parang siya ang nagbibigay ng lakas sa akin. Sa likod namin, nakita ko ang anino. Mataimtim ang tingin. At dahan-dahang lumitaw ang matanda. Ngumingiti. Ang mga mata niya ay nagliliyab ng apoy. Handa ka na ba? Tanong niya. Handa na ba kayong bayaran ang utang ni Joaquin? Naramdaman ko ang bigat ng mundo sa aking mga balikat. Ngunit hindi ako bibitaw. Hindi ko hahayaang mawala siya. Hindi pa ito ang wakas. At habang ang gabi ay patuloy na naglalakbay, nagsimula akong manalangin. Naniniwala akong kahit sa gitna ng kadiliman, may liwanag na magpapalaya sa amin. Ito ang simula ng aming laban. Ang simula ng aming kwento. Hindi pa tapos. Sa dilim ng gabi, tumigil ang oras. Ang mga anino ay lumalim parang naglalakbay sa puso ng kadiliman. Habang hawak ko pa rin ang kamay ni Joaquin, naririnig ko ang mga bulong ng mga nilalang. Hindi ka makakatakas di. Hindi siya iisang kaluluwa di. May sumpa sa dugo niyo di. Ngunit nanindigan ako. Hindi ako susuko. Dahil sa likod ng bawat takot, may tapang na lumalaban. At sa puso ko, narinig ko ang isang tinig. Isang boses na mahina pero matatag. Hindi ka nag-iisa. Dahil kahit gaano pa kadilim, ang liwanag ng pag-ibig ay laging may lakas na sumalba. At sa gabing iyon, habang ang mundo ay nagtatago sa dilim, sinimulan namin ang pakikipaglaban. Hindi lang para kay Joaquin. Para sa lahat ng mga nawalang boses. At sa bawat hakbang namin, alam naming ang kadiliman ay haharapin namin. Ngunit hindi kami magpapatalo. Habang unti-unting lumalalim ang gabi, naramdaman ko ang lamig na dumadaloy sa aking mga ugat. Nakatitig si Joaquin sa akin, ang mga mata niya ay puno ng misteryo, hindi bata, hindi tao. Kuya, wika niya, ito ang simula, hindi katapusan. Nilapitan kami ng matanda, hawak ang itak na kumikislap sa liwanag ng buwan. Kung nais ninyong malaya, kailangan ninyong harapin ang kadiliman ng buong tapang. Tumaas ang kanyang tinig at ang paligid ay nagmistulang gumuho. Sa likod namin, naramdaman ko ang paggalaw ng hangin, parang mga anino ang sumusunod. Pinalakas ko ang hawak ko kay Joaquin, tinig ko'y puno ng determinasyon. Haharapin namin ito. Hindi kami matatakot. Sa kabila ng lahat, alam kong sa likod ng takot ay may pag-asa, isang liwanag na hindi kayang sirain ng anino. At dito nagsimula ang aming laban,
isang kwento ng katapangan, pagkabigo, at pag-ibig na hindi matitinag. Biglang kumulog sa itaas ng gubat, sumabog ang katahimikan. Isang matinding hangin ang dumaan, sumalubong sa amin. Ang mga anino sa paligid ay tila nagising. Parang mga matang nakamasid mula sa kadiliman. Lumapit ang matandang may itak. Hindi kayo basta makakaalis dito, babala niya. Ngunit tumindig kami ni Joaquin, nagkatitigan kami. Hindi kami titigil, sabi ko, hanggang sa makamit namin ang hustisya. Ang mga nilalang sa paligid ay nagsimulang kumilos. Parang alon ng dilim na sumusugod sa amin. Hinawakan ko ang kamay ni Joaquin. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan. At sa gitna ng unos, isang liwanag ang sumilay mula sa anting-anting ni nanay. Mula sa dilim, isang sigaw ang pumailan lang. At ang laban namin ay nagsimula. Ang liwanag mula sa anting-anting ni nanay ay lumakas, parang apoy na hindi mapipigil. Nagliyab ang paligid, tinatangay ang dilim sa isang iglap. Si Joaquin ay tumayo, ang anyo niya ay nagliwanag ng kakaibang kapangyarihan. Ang mga nilalang ay umatras, nanginginig sa galit at takot. Tumakbo ako papunta kay nanay, ramdam ang init ng kanyang palad sa aking kamay. Ito ang ating sandali, wika niya, dapat nating tapusin ang sumpa. Isang sigaw ang umalinggaw mula sa kailaliman ng gubat. Ang lupa ay nanginginig, ang mga puno ay nagliliparan ang mga dahon. Lumabas mula sa anino ang isang halimaw, malaki, mabagsik at puno ng galit. Tumingin kami sa isa't isa, alam naming ang laban na ito ay hindi madaling talunin. Ngunit sa puso namin may apoy na hindi mapapatay. Dahil ito ang aming pamilya. At hindi kami susuko. Tumayo ako ng matatag kahit nanginginig ang mga tuhod. Hinarap namin ang halimaw na tila bangungot ng gubat. Sa bawat hakbang niya, umaalog ang lupa. Nilingon ako ni nanay, ang mga mata niya ay naglalagablab. Hawak ko ang kapangyarihan ng mga ninuno, sabi niya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Nilabas ko ang maliit na krus na taglay ko. Nagningning ito ng puti, naglaban sa dilim ng halimaw. Sa bawat sigaw namin, unti-unting nanghihina ang nilalang. Ngunit hindi ito sumusuko. Sa kabila ng lahat, ang mga mata niya ay puno ng galit na walang katapusan. Hindi ito ang huli, bungad ng halimaw. Babalik kami. Ngunit ngayon, nanatili kami ng magkasama. Pinanghawakan ni Joaquin ang kamay ko. Sa kabila ng takot, ramdam ko ang lakas ng pamilya. At habang ang araw ay sumisikat sa dulo ng gubat, alam kong may bagong pag-asa. Ngunit ang dilim ay laging nariyan. Naghihintay sa susunod na laban. Sa liwanag ng araw, unti-unting nawawala ang takot sa puso ko. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang laban namin. Dahil sa bawat sulok ng gubat, may mga matang nagmamasid pa rin. May mga aninong nagkukubli, naghahanap ng pagkakataon. Tumindig si nanay, pinunasan ang pawis sa noo. Tiyaga lang, anak, sabi niya. Hindi matatapos ang laban sa isang gabi lang. Si Joaquin ay ngumiti, ang kanyang mga mata ay naging maliwanag. Parang may bagong sigla na pumalit sa takot. Hawak ang kanyang kamay, napangiti rin ako. Hindi tayo nag-iisa, wika ko. At kahit anong sumubok na wasakin tayo, mananatili tayong matatag. Habang palubog ang araw, naglakad kami palabas ng gubat. Bitbit ang mga sugat, dala ang mga aral, at sa puso, pag-asa. Ngunit sa likod ng aming mga mata, alam naming may mga matang patuloy pa rin sa pagsubaybay. At ang kwento namin ay patuloy na magtatagpo sa dilim at liwanag. Ang hangin ay may dalang malamig na bulong na parang paalala na hindi kami ligtas. Habang papalayo kami sa gubat, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad sa aking dibdib. Si Joaquin ay patuloy na tinitingnan ang paligid, hindi pa rin kumpleto ang kanyang katahimikan. Tumango si nanay, tila ba alam niya ang nasa isip ko. Ang tunay na laban ay hindi sa panlabas na mundo, sabi niya, kundi sa loob ng puso at kaluluwa. Napailing ako. Alam kong tama siya. Dahil kahit na mapagtagumpayan namin ang mga halimaw, may mga sugat na hindi madaling maghilom. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili naming magpatuloy. Hindi bilang biktima, kundi bilang mandirigma. Ang aming kwento ay hindi natatapos sa isang gabi. Ito ay isang paglalakbay, puno ng panganib, hiwaga at pag-asa. At sa bawat hakbang namin, dala namin ang tapang ng aming mga ninuno at ang pagmamahal na hindi matitinag.
Sa paglipas ng mga araw, unti-unting bumalik ang katahimikan sa aming buhay. Ngunit hindi na kami ang dating kami. Si Joaquin, kahit bata, tila mailalim na hindi maintindihan ng mga mata. Ako naman, naging bantay sa bawat gabi at araw. Isang bantay na may pangakong hindi na muling pahihintulutan ang kadiliman na sumapi sa aming pamilya. Nanay ay patuloy sa kanyang panalangin at ritual, pinapanatili ang liwanag sa aming tahanan. At sa bawat pagdilat ng mata ni Joaquin, naramdaman ko ang isang lihim na kwento, isang sumpa na kailangang buwagin. Hindi kami nag-iisa sa laban na ito. May mga kapwa namin na nakaranas ng ganito, na naghahanap ng hustisya sa mundong puno ng hiwaga at takot. At sa puso ng lahat ng ito, naroon ang isang paniniwala, na kahit gaano kadilim ang gabi, may bukang liwayway na laging dumarating. At sa bukang liwayway na iyon, kami ay muling magsisimula. Ngunit sa kabila ng bukang liwayway, may mga anino pa ring nagtatago sa mga sulok ng aming buhay. Minsan, sa mga gabing tahimik, naririnig ko ang mga bulong ng hangin na tila nagdadala ng mga lumang sumpa. Si Joaquin, kahit walang salita, ay nagpapakita ng kakaibang lakas at tapang. Hindi siya basta bata, may bahagi siya na naiintindihan ang dilim na aming nilabanan. Lumipas ang panahon, ngunit ang aming kwento ay nanatiling buhay sa mga kwento ng aming komunidad. Maraming nagsasabi na ang kuta ng aswang ay hindi lamang isang lugar sa gubat, kundi isang simbolo ng mga lihim at takot na nakatago sa puso ng bawat isa. At sa bawat pagsubok, natutunan naming ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagkakaisa, pagmamahal, at tapang na harapin ang hindi nakikitang mga laban. Hanggang ngayon, habang hawak ko ang kamay ni Joaquin, alam kong handa kami sa anumang darating. Dahil ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa takot, kundi tungkol sa pag-asa at katapangan na walang katulad. At kahit na ang gabi ay bumabalot muli sa aming paligid, hindi na kami nag-iisa. Ang mga anino na dati nagtatago sa dilim, ngayon ay nagiging bahagi na ng aming lakas. Dala namin ang alaala ng mga nagdaang laban, ang mga sugat na naging tanda ng aming katapangan. Si Joaquin ay patuloy na lumalaki, may liwanag sa kanyang mga mata na hindi matitinag. Si nanay ay nananatiling aming gabay, ang ilaw sa gitna ng kadiliman. At ako, bilang tagapangalaga at kapatid, ay nangakong hindi kami susuko. Ang kwento namin ay patuloy na isusulat, hindi lamang sa mga pahina ng kasaysayan, kundi sa puso ng bawat Pilipino na naniniwala sa lakas ng pamilya at sa kapangyarihan ng pag-asa. Sapagkat sa huli, ang tunay na laban ay hindi laban sa mga halimaw sa gubat, kundi laban sa takot na pumipigil sa atin upang magmahal at mangarap. At hanggat may pag-ibig, may pag-asa. At hanggat may pag-asa, may bukang liwayway. Ngunit sa likod ng bawat bukang liwayway, may mga lihim pa ring nakatago. May mga tanong na hindi pa nasasagot, mga kwento na hindi pa natatapos. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, may narinig akong kaluskos mula sa labas ng bahay. Lumabas kami ni Nanay at Joaquin, dahan-dahan at may pag-ingat. Sa ilalim ng buwan, nakita namin ang isang bagong marka sa lupa, isang bilog na may kakaibang simbolo. Hindi ito katulad ng mga dati naming nakita. Ang hangin ay nagdala ng malamig na bulong na tila ba naghihimagsik. Doon ko naintindihan na ang laban ay hindi pa talaga nagtatapos. May bagong sumpa, bagong panganib na kailangang harapin. At sa puso ko, naramdaman ko ang panibagong apoy, ang apoy ng katapangan na muling magsisiklab. Tumigil kami sa pagtingin sa kakaibang simbolo. Ang gabi ay tila huminto rin sa pag-ikot. Lumapit si Nanay, inilabas ang kanyang anting-anting. Hinawakan niya ang bilog sa lupa habang nagbubulong ng mga sinaunang salita. Naramdaman ko ang init mula sa kanyang palad, isang init na nagbigay lakas sa akin. Biglang kumilos ang hangin, parang nag-aanyaya sa amin na sundan ang bagong landas. Hindi kami natakot. Alam naming ito ang simula ng panibagong kabanata. Kasama si Joaquin, humarap kami sa dilim, handa na muling harapin ang mga anino. Dahil ang aming kwento ay hindi nagtatapos sa isang laban. Ito ay isang walang katapusang paglalakbay ng tapang, pag-asa at pagmamahal. Habang sumusunod kami sa landas na binukas ng hangin, unti-unting sumisilip ang liwanag ng buwan sa mga dahon ng punong kahoy. Ang bawat hakbang namin ay puno ng pangamba at pag-asa. Naririnig ko ang tibok ng puso ko na tila nagmamadali pero matatag pa rin. Si Joaquin ay tahimik, ngunit ramdam ko ang kanyang lakas na unti-unting lumalabas. Sa malayo, may narinig kaming mga bulong, parang mga tinig ng mga ninuno na gumagabay.
Lumapit kami sa isang sinaunang altar na natatabunan ng mga ugat ng puno. Doon namin nakita ang isang lumang kahon na may mga ukit na hindi namin maintindihan. Binuksan namin ito ng dahan-dahan. Sa loob, may mga liham at mga anting-anting na tila nagkukwento ng mga naunang laban sa dilim. Nalaman namin na kami ay bahagi lamang ng isang mas malawak na kwento, isang kwento ng dugo, sumpa, at lakas ng pamilya. At sa gabing iyon, pinangako namin na ipagpapatuloy namin ang laban, hindi para lang sa aming sarili, kundi para sa lahat ng mga nawalang kaluluwa na naghahanap ng hustisya. Habang hawak namin ang mga liham at anting-anting, naramdaman namin ang bigat ng mga pangakong kailangang tuparin. Ang mga salita sa papel ay puno ng babala at gabay, mga kwento ng mga ninuno na nagtagumpay laban sa kadiliman. Nagsimula kaming magdasal, hinihiling ang lakas upang harapin ang mga susunod na pagsubok. Si Joaquin ay humawak ng isa sa mga anting-anting, ang mga mata niya ay kumikislap ng bagong tapang. Ngunit sa gilid ng gubat, may narinig kaming mga yabag, malalapit na. Hindi kami nag-iisa. Ang mga nilalang na minahal namin noon ay patuloy na sumusubaybay. Ngunit ngayon, handa na kami. Handa na kaming harapin ang dilim, bitbit ang liwanag ng aming pamilya. Ang laban ay patuloy, ngunit hindi kami natatakot. Dahil alam naming sa bawat dilim may pag-asa. At sa bawat pag-asa, may bagong bukang liwayway. Sa paglapit ng mga yabag, unti-unting nag-iba ang paligid. Ang hangin ay naging mabigat, puno ng lihim at pagbabanta. Tumayo si Joaquin ng buong tapang, hawak ang anting-anting ng mahigpit. Nakita ko sa kanyang mga mata ang determinasyon ng isang mandirigma. Lumabas mula sa mga anino ang mga nilalang, mga anyo ng mga aswang, matanda at batang mukha, naglalaban sa pagitan ng tao at halimaw. Ngunit hindi kami nag-back down. Tumindig kami, magkasama, pinagsama ang lakas ng aming pamilya at ng mga ninuno. Ang gabi ay naging entablado ng isang matinding laban, isang pagsubok ng tapang, pagmamahal at pananampalataya. At habang ang dilim ay sumisiklab, alam naming hindi kami nag-iisa. Dahil sa likod ng bawat anino, may ilaw na hindi kailanman mawawala. Sa bawat hampas ng dilim, naramdaman namin ang apoy ng aming mga ninuno. Nagliyab ang paligid at tila ba nagising ang espiritu ng gubat. Ang mga aswang ay unti-unting napabagsak, hindi nila inaasahan ang lakas ng aming samahan. Si nanay ay nagbunyi, naglalabas ng mga sinaunang dasal na nagpapahina sa mga nilalang. Si Joaquin ay naglakad ng matatag, dala ang anting-anting na nagliliwanag. Ako naman, hindi nag-atubiling ipagtanggol ang pamilya. Ang bawat sugat na natanggap namin ay tanda ng aming katapangan. Ngunit hindi namin hinayaang masira ang aming loob. Dahil sa gitna ng dilim, ang aming pagmamahal ay naging sandigan. At sa pagtatapos ng gabi, nang sumikat ang araw, alam naming isa pa itong tagumpay, isa sa maraming laban na aming haharapin. Ngunit habang sumisikat ang araw, may malamig na hangin na dumaan sa aming mga balikat. Parang babala mula sa kalikasan na hindi pa tapos ang aming laban. Si Joaquin ay tumigil, tumingin sa malayo, tila may nararamdaman. Nang ngumiti siya, alam kong handa na siya sa susunod na hamon. Si nanay ay ngumiti rin, may dalang kapayapaan sa kabila ng unos. Ako naman ay huminga ng malalim, dala ang lakas ng pamilya at paniniwala. At habang lumalakad kami palabas ng gubat, alam naming marami pang anino ang naghihintay. Ngunit ngayon, hindi na kami takot. Dahil sa bawat hakbang, dala namin ang tapang ng mga ninuno, ang apoy ng pag-asa, at ang di matitinag na pagmamahal. Sa bawat hakbang palabas ng gubat, ramdam namin ang bigat ng mga lihim na iniwan namin sa likod. Ngunit dala namin ang tapang na hindi kailanman magmamaliw. Ang araw ay unti-unting tumataas, nagpapakita ng bagong simula. Sa bawat sinag ng liwanag, naaalala namin ang mga aral ng nakaraan. Hindi kami magpapadala sa takot na bumabalot sa amin. Si Joaquin ay tumingin sa akin, ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. Hindi kami susuko, sabi niya nang may tinig na matatag. At sa sandaling iyon, alam namin na ang laban namin ay higit pa sa personal na kwento. Ito ay kwento ng bawat Pilipinong naglalaban sa dilim ng kasaysayan. At habang kami ay naglalakad patungo sa bukang liwayway, dala namin ang pangako ng paglaya at katapangan. Ngunit sa kabila ng bagong simula, naramdaman namin ang malamig na haplos ng hangin, paalala na may mga lihim pa ring nagkukubli. Ang mga anino sa gubat ay tila sumusulyap, nagmamasid sa bawat galaw namin.
Si Joaquin ay tumigil, tiningnan ang likuran, ang mga mata niya ay may kakaibang kislap. Hindi pa tapos ang laban natin, sabi niya ng mababa pero matatag. Tumango si nanay, inilabas ang kanyang anting-anting, iniangat ito sa hangin. Ang sumpa ay hindi basta mawawala, wika niya. Kailangan nating maging handa sa susunod na yugto. Huminga kami ng malalim, pinagsama ang aming lakas. At sa kabila ng takot, nanindigan kami, magkasama, matatag at puno ng pag-asa. Habang naglalakad kami pabalik sa aming tahanan, ramdam namin ang bigat ng responsibilidad. Ang mga matang nagmamasid mula sa dilim ay hindi kami pinapalampas. Si Joaquin ay mahigpit ang pagkakahawak sa aking kamay, hindi niya inilalabas ang anting-anting mula sa bulsa. Nararamdaman ko ang malamig na hangin na parang bumubulong ng babala. Ngunit kahit ganoon, hindi kami natitinag. Ang aming puso ay puno ng tapang at determinasyon. Tiwala kami na kahit gaano karami ang mga halimaw na haharapin namin, hindi kami mawawala sa landas ng liwanag. Ito ang aming laban, laban ng mga anak ng bayan, laban ng mga nagmamahal, laban ng mga hindi sumusuko. At sa bawat pag-ikot ng mundo, patuloy kaming magtatanggol sa aming pamilya at sa aming kinabukasan. Sa huling hakbang namin palabas ng gubat, napawi ang bigat ng gabi sa aming mga balikat. Ang liwanag ng araw ay dumaloy sa aming mga puso, nagbigay ng kapayapaan at pag-asa. Si Joaquin, si nanay at ako, naglakbay kami na may panibagong lakas at paniniwala. Ang mga sugat na aming natanggap ay naging mga aral na hindi namin malilimutan. Hindi na kami takot sa dilim, sapagkat alam naming sa bawat hamon ay mailiwanag na naghihintay. Ang aming kwento ay hindi lamang tungkol sa takot, kundi tungkol sa pagmamahal, katapangan at pagtitiyaga. At kahit anong sumubok sa amin, patuloy naming haharapin ang bukang liwayway, magkasama, matatag at puno ng pag-asa. Ito ang simula ng isang bagong kabanata, isang kwento ng lakas na nagmumula sa puso ng bawat Pilipino. Sa dulo ng bawat dilim, mailiwanag na naghihintay. At kami ay handa na muling sumikat.